Guys, welcome dito sa The Sun and Tarot. Reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading your energy at this time. You are broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Upright ba tong judgment? Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You are broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hindi ka na nadi-destroy ngayon, no? Hindi na tuloy-tuloy na ma-destroy ka. Tigil ang distractions buhay mo, sa love life mo, sa aspecto ng buhay mo. Hindi ka na din na stagnant ngayon. Hindi ka na nakatali, hindi ka na nakahang, no? And, yun nga lang, nag-aantay ka. No? Kung kailan magkaroon ng growth sa kapirahan mo, kung kailan magkaroon ng change, pagbabago sa buhay mo, kung kailan ka-person ng person mo, your judgment is clear. Walang nagka-clouded sa isipan mo, walang nagka-clouded sa mind mo, walang nagpa-block sa isipan mo. Upright ba tong Wheel of Fortune? Yeah, it's upright. So, ibig sabihin, nag-umpisa na yung luck na mag-favor sa'yo. Nag-umpisa na yung swerte sa buhay mo niyan, ha? Oh, tuloy-tuloy na yan, oh. At yung work mo, tuloy-tuloy na yan. Walang nagpapahinto, nagpapatigil, o walang namimiste, yan, ganyan. Kumbaga, maging committed ka na sa, kumbaga, yung relationship mo ay pang long term na, maging long term, gano'n din yung hanap buhay mo, ikita ka ng tuloy-tuloy, yung mga gano'n, maging positive na, no, yung buhay mo, maging favorable na sa yung fortune and luck ko. And meron 10 of cups dito. Ayun, no, mamuhay ka na ng fulfilled ka, payapa, masaya, happy, may peace, peaceful ang buhay mo, isipan mo. You will live fulfilled, satisfied, contented, and enjoy mo na yung buhay. No? Mamuhay ka na ng masiyahin, masaya kayo ng pamilya mo. So, yan. So, ano pa ang darating sa'yo? What's with the Seven of person na mag-invest sa'yo na defensive? Ay. Hindi siya person na defensive. Gusto kanyang protektahan. Habang nag-introspect siya, yun ang gusto niya. Protektahan kanya. Hindi siya defensive. Gusto niya mag-invest sa'yo. Okay? At gusto niyang bumuo na family with you for sure. Kung meron siyang resentment, baggage, negativity, na-release na yun, natanggal na yun sa kanya. Kung meron siyang mga insecurities, natanggal na yun sa kanya. Ngayon ay full force na siya. Very positive, goal-driven, na mag-take na action sa'yo, na gawin ang mga gusto niyang gawin, pursue ang mga goals niya. Nag-offer ng something na stable and something huge, no? Huge offer. Yung magsama na kayo niyan, no? Yung ma-unite kayo, magsama kayo, umpisa na kayo magsama sa isang bahay na i-purchase nyo, or kung meron na, hindi doon na kayo titira, no? Yung ganun. Oo, na magkaroon ng balance lang sa inyong dalawa. Ayan, yun ang offer niya sa'yo. Oh, yun ang ano niya sa'yo, aalok niya sa'yo. Oh. At what's with the Eight of Pentacles here? Siya pa rin to, yung person na yan na may malaking offer sa'yo. Hindi. Iba tong lumabas dito. May tuloy-tuloy na gumagawa ng kademunyuhan, no? Na meron kang soul connection ng tao na yan. Mukhang meron kayong soul connection, pero
ginagawa siyang kademonyan sa'yo. Gusto ka niyang kontrolin. O gusto kang ipakontrol sa devil? Sa devil yan. Kayong dalawa, gusto niyang ipakontrol sa devil? Kayong dalawa nitong mag-offer ng something huge. Gusto niya ipakontrol sa devil kasi ayaw niyang magkatuluyan kayong dalawa. Kasi ang gusto niya siya ang mag-effort sa'yo, no? Yeah. Oh my gosh. Parang obsessed. Parang ganun. Na-obsessed sa'yo. Kaya gusto niyang kontrolin yung love life mo. Kahit na ayaw mo sa kanya. Kahit alam niya ayaw mo sa kanya, baka ayaw mo sa kanya eh. Yeah, kahit alam niya ayaw mo sa kanya. Dapat pagka ganun, tanggapin na lang kung ayaw-ayaw. Diba? Madaming tao sa mundo. Pag ayaw na ito, wag. Wag na lang, no? Lalo kung hindi pa naman kayo nagkakarelasyon. Nakarelasyon mo na ba to? Itong tao na gusto mangontrol sa inyo ng may offer sa'yo? Nakarelasyon mo siya. Parang na feeling na abandon kasi siya. Kahit siya pa siguro nang iwan sa'yo ay gano'n na ramdaman niya nung nakamove on ka na. O, nung ayaw mo na sa kanya, nung nakarealize ka na ng worth mo, halaga mo, mga ganun ba? Hindi ka nagpe-pretend eh. Kung ano yung totoong ikaw, yun ang pinapakita mo yan, na-reveal mo. Hindi ka naglalagay ng mask. You're pure. Good or may flaws ka, no? But flaws mo, pinapakita mo. You don't care kung anong sabihin ng iba na you're weak or ano, kasi parang umiyak yan dito. Basta nagpapakatotoo ka or totoong tao ka. Pure, no? Kasi puti. Yan. Hindi ka nag-wear ng false mask. Queen of Earth. You're stable, secured, grounded, comfortable, intelligent person, practical. O yan. Marunong ka sa negosyo niyan, pagka ganyan. Sa investment. You are also a hard reader. Hindi ka maghalongkat ng mga naka-hide, naka-cover, nakatago, na may susi ka para buksan yun, para malaman mo yung mga profound knowledges, for sure. Profound knowledges. Profound. Profound yan eh. Profound knowledges. Maybe about sa destiny, about sa mga spiritual, about sa mga profound na bagay. So yan. Na hindi ko muna nalalaman ng ibang tao. So yan. Ano ang nagustuhan sa'yo nitong person na to na may offer ng huge offer sa'yo? You're intuitive na klase ng tao. You're spiritual. May alam sa spiritual, no? Your mind is sharp and clear. May sword eh. And magaling ka mag-preach. Oh yeah, magaling ka mag-preach. Kung lalo kung preach ka, magsalita, no, about spirituality. And then, your mind is sharp and talagang klaro, no, magsalita ka, mag-explain, mga ganun ba. You are brave and courageous too. And para kang bata na inosente, yan. So, nakakakal na hindi mas threaten yung tao sa'yo dahil para kang bata na inosente, no, na hindi ka cunning, hindi ka deceitful. Kasi inosente nga parang bata eh, no? And you are strong. And powerful yung chakras mo, active. Oh. Strong. Fiery. You're so confident. See? To show your true self, kung ano ka. Papakatotoo ka. Parang taas noo ka pa na naglalakad sa daan, no? No matter what others will talk about you. Kasi kahit ano pa yung gagawin mo, kahit ano pa yung kakontrol mo ng sarili mo para lang huwag kang chismisin ng iba. Eh, may chismis at may chismisan sila kasi machismusa nga. No? Toxic ang kanilang buhay. No? At pare-pareho lang naman yan silang toxic. No? At ang binabantayan nila yung buhay ng iba. Masenso ba? Umadang ang buhay nila. Yan ang tanong. Maayos pang buhay nila. Nag-improve ba?
So ano, kumikita ba sila sa chismis nila? Pag nasa entertainment industry, pagkitaan nila yon, no? Pero kung sakali lang, bye-bye nila, wala, sayang lang panahon nila, chismis buhay mo. So ano ba? Full of negativity pa, cloaks ka nila. So ayan. Si person mo, wala yung paging defensive niya kasi you're innocent eh. You're innocent like a child, no? Hindi niya kailangang maging defensive kasi alam niya you're not cunning, deceitful, no? Kasi inosente ka, no? Kung siniraan ka man siya, nakita niya yung katotohanan kung gaano ka inosente na para kang bata na inosente yan. Yan ang totoong ikaw at totoong tao ka. Two of Swords. Ano to Two of Swords dito? May na-stuck daw ah. Sino to na-stuck? Enemy mo yan. Ang mga kaaway mo, yung mga gusto mong harang, yung mga nag-challenge sa'yo, na-stuck sila guys. Oh? Na-stuck, na-confused, na-clouded yung isipan nila. Hello, hello. Ganon. How are you? Okay ka lang ba? O baka nahilo na. Ito, the Hierophant. Oh, may authority ka spiritually right now. Very brave spiritually and may authority, respected to society. Oh, there is person na nagja-juggling, maybe lately, o hindi na siya nagja-juggling. Upright ba to? Yung job. Ay, in reverse to. So, hindi na siya nagja-juggling. Gusto makipag-reunite sa'yo. See, this person really wants a reunion, no? There is a reunion, possible reunion. Kasi, magme-message yan. Message ba? I-message ka ba niyan? Pag mag-message, wag bawi. Yung atras abante. Pag kontakin niyo yung person, yung wag atras abante. Dapat go na. No? Kumbaga, tuloy-tuloy na. Ganon, hindi na padala sa nervous, takot. Anong katakutan niyo? O kung yung person nyo man, anong katakutan ng person nyo? Tinatakot ng devil. Class ramay, takbo, gano'n. So, ayan. Ay, this person wants something serious yan kasi gusto niya ng growth eh. Gusto niya mag-grow yan yung umpisa ninyo. No? Start from this communication, makipag-communicate siya sa'yo, no? And then, mag-start ka ng relationship and mag-grow. O ganun din sa communication. Tuloy-tuloy na, no? At pa-improve yung communication niya. So, ganun, guys. Ano ba magiging buhay mo soon? Let's see. Snake, oh. Ano yun? May magdi-defend na sa'yo sa evil? Yeah, meron. Si person mo, gusto niya dipinsan eh. Ano, angel? Angel ang magdi-defend sa'yo sa evil forces. Ayan o. So, may magdi-defend sa'yo na aggressive, impulsive, and ano siya eh. Yung parang hindi mag-hesitate na i-destroy ang mga evil. Yeah, destroy o patayin ng mga evil like mga kanto, demonyo, basta mga evil. O pwede mong kukulaw na atake sa'yo. Yan. Kasi may utos ng God na gano'n ang gagawin. Yeah. Yan, papatayin na sila ng anghel. And there's marriage. May magbigay siya ng ring, no? O there's marriage na lang. Sabihin na natin gano'n. Ayan. Ano pa? May masasaktan. Si Emperor. Si Emperor na strong. Masasaktan siya, oh. Ayan, oh. Bakit masaktan? Strong. Full of strength si Emperor, pero masasaktan siya. No? Patayin siya ng anghel? Papatayin ng anghel, papatayin siya ng anghel. Very positive pa naman siya. Sa mga ginagawa nilang sa ginagawa niya sa'yo, oh. Na gusto kang dominahin, no? Gusto kang dominahin. Oh, gusto kang dominahin. Bakit siya papatayin ng anghel? Kasi may ginagawa yan sa yung evil. Gusto kanyang kontrolin, gusto kanyang dominahin.
gusto niyang maghari sa buhay mo. Ganon, parang may tingtuling ba yung mga ganun tao na gustong kontrolin yung buhay ng iba. may something yan, basta mga ganyan, pag mga ganyan may disorder yan. Yung mga gusto mangontrol sa buhay ng iba. Kaya ganun sila mag-isip. So ayan, ito na lamang guys for collective reading.